So this is for beginners, no? Ano po yung kailangan nyong gawin if gusto nyo mag-deposit or mag-withdraw ng pera via P2P, ano? And lalo na if baguhan ka sa crypto, guys, hindi mo alam kung paano ka magpapasok and paano ka mag-withdraw. And ang dami pong tao na natatakot, no? Kasi baka ma-scam sila or baka may mapindot sila or mawalan sila ng pera, no? So itong video na to is for you guys, no? So una-una, syempre, depende sa gamit na centralized exchange na gamit mo. Sa akin, for me, Mexi ang gamit ko. Yung link, guys, is nandyan din sa bio kung gusto nyo makakuha ng 10% discount sa lahat ng fees. And syempre sa mga giveaways natin, no? Una-una, syempre, hanapin mo muna yung P2P trading na tinatawag. So dito po sa P2P trading, dalawa po yung possible na gagawin nyo dyan. Is either bibili kayo ng crypto, bibili kayo ng USDT, or magbebenta kayo ng USDT. At kaliwaan po ito, ano? Pag sinabi pong kaliwaan, kunwari, if ikaw ay yung nagbabay, no? Kailangan nyo po muna i-send yung pera doon sa mismong merchant na tinatawag. So, ang tawag po dito, guys, is merchant. And kapag kayo po yung nagbebenta ng USDT, is kailangan po muna nila ibigay sa iyo yung pera bago mo i-release yung pera. So, pag-uusapan natin yan later on, ano? Unang-una, no? Ano ba yung concept netong P2P? So, ang P2P trading po, guys, is magsisend ka ng pera from another bank account sa merchant na tinatawag dito. And the moment na ma-confirm nila na pumasok na yung pera, is sisenda ka namin nila ng USDT na magagamit mo sa loob ng platform or kaya malagay mo sa wallet mo at kung ano-ano man, no? So meron pong mga practices dito para hindi ka ma-scam. And unang-una sa gusto kong i-mention is itong percentage, ano? So itong percentage po na ito, ibig sabihin napaprocess po nila lahat yung trades nila. So iba 98% kasi iba nagka-cancel, no? Iba 99%. Hindi porket, guys, 99% yan, guys, scam na po yan, ha? Ang nangyayari po kasi, guys, for example, hindi nila nare-receive yung payment o kaya natutulog sila, tapos may transaction sila bigla, no? Hindi nila napaprocess. And mas maganda po ang gawin nyo is hanapin nyo po yung my verified merchant. Dahil dito po sa my verified merchant, makikita nyo po, no? Ito po yung example, meron po silang security deposit na tinatawag. And kapag security deposit po ang tawag, ang nangyayari po dyan, guys, is meron pong kasiguraduhan na, for example, magka-problemahan man, si Mexi naman po yung mag-hold ng pera nila and mabalik sa'yo yung pera mo. Kapag nagpi-P2P po kayo sa loob ng exchange, I would say 99%, no? Lalo na kung tama naman yung mga katransaksyon nyo, no? Hindi po kayo talaga magkakaproblema. Kasi yung scam po na nangyayari dito sa crypto is kapag nag-transact po kayo via P2P. So, for example, bumili ka ng USDT dito. Ano po mangyayari, no? So, itong $4,899 na yan, guys. Ayan po ay pera ng account na to sa loob ng kanilang account. So, hindi po yan fake. Yan po talaga yung pera niyan. So, kapag may bumili po ng USDT, ang nangyayari po, guys, is, kunwari, bumili ka ng $1,000 na USDT. Yung $1,000 dito, guys, is nalalako yan sa exchange. Bakit? Kasi, guys, syempre, yung iba ginagawa, putek, may ka-transaction na. Sige, hintayin ko lang pumasok sa akin yung pera, tapos, or i-withdraw ko na muna. So, pine-prevent po yan na exchange, guys, no? Kapag may ka-transaction po, third party or another, whether ikaw yung nagbebenta or whether ikaw yung bumibili, kung sino po yung may USDT sa loob, nakalock po yung pera niyan. Ang kailangan nyo lang pong gawin dito is that kapag bumili po kayo ng USDT, syempre, isesend mo yung proof niyan, no? Ang mangyayari po niyan is, kailangan mo lang isend yung proof sa kanila. And kapag na-receive po nila yon, may kita mo naman ang mangyayari po is i-release din nila yung pera nila. Ibibigay nila yung 1,000 USDT sa'yo. And kung kayo magkakaproblema dyan, sobrang mababa lang yung chance na magkaproblema ka dyan, ano? And syempre, ang mangyayari naman po is kapag kayo naman po yung nagbebenta, ang kailangan nyo naman pong gawin is ma-make sure nyo na pag inopen yung account nyo, guys, sa bangko na gamit ninyo, na pumasok talaga sa inyo yung pera. Kasi, guys, meron pong tinatawag na release. So, may tinatawag po na release. So, itong release na po to, guys, no? Ibig sabihin, nililet go mo na yung pera. So, kapag nirelease nyo po yung pera nyo sa ibang tao, tapos hindi mo pa nare-receive yung pera sa bangko mo, 'di ba? Delikado po 'yun, no? Ibig sabihin kasi noon, talaga na-receive mo na yung pera mo, eh. So, meron laging information at disclaimer diyan, ano? And makikita nyo, guys, no, nakakapagbenta ako, nakakabili ako ng USDT. Hindi po ako nagkakaproblema diyan, guys, ano? And ayan po, yan yung mga prices, makikita nyo naman, guys. Nagbenta ako kahapon, nagbenta ako nakarang araw, nagbenta rin ako noong nakarang araw, no? So, back to back po, guys, no? And for me, wala namang problema dyan kasi nakakatipi ka, edi good for you, no? Yun lang naman ang dyan, yun lang naman
naman importante dyan eh. So, pagdating kayo sa bank transfer, may kailangan po kayong gawin dito. If I'm not mistaken, dito sa user center mo, for example, kailangan nyo pong ilagay yung payment methods nyo, no? So, kapag naglagay po kayo ng payment methods, for example, gamit mo is GCash, gamit mo is Maya, ang gagawin nyo lang po is ilalagay nyo yung mismong account nyo dun sa loob ng centralized exchange na gamit mo, kung Mexi man yan o hindi. Tapos, pagkalagay po nyan is magbibigay sa'yo ng email, no? Email code or kaya authenticator kung naka 2FA po kayo para ma-confirm na naka-lock-in po yung mismong account ninyo. And kung ano po yung nilalagay yung account is dun lang din po papasok or dun din po lalabas yung pera. So, di po mahirap yan guys kung gusto nyo, ang gawin nyo para hindi po kayo kabahan. Syempre, malaking pera naman yan eh. Mas maganda po kasi talaga guys is liitan mo muna. So hanap ko na muna ng maliliit na pera. So for example, ito 1,000 pesos. O transaction ka dyan, 1,000 pesos lang. 'Di ba? Mag-grasp mo lang, wag ka muna mag 50,000 or 30,000. Tapos nakita mo gumagana. So transaction ka ulit sa kanya, no? So testingin mo muna. And di naman ako nagkakaproblema sa ganyan eh. So I think hindi rin kayo magkakaproblema. So yan lang po muna for now guys, no, kung paano po mag P2P, paano kayo mag-transaction, whether nagbebenta kayo or bumabay kayo ng USDT. Again, don't forget guys na i-subscribe nyo po itong YouTube channel ng The Grind kasi lahat po ng tutorials for Pinoy ay ilalagay po natin dito. And also, if wala ka pang ginagamit na exchange na pinang-trade mo, ay don't forget po to use Mexi para ibig sabihin makakuha po kayo ng 10% discount sa lahat ng fees and also makapasok kayo sa aking inner circle, okay? So yun lang po muna for now and see you guys on the next video. God bless po sa inyo lahat.